Nako, huli! Video nilabas na? Maleta sa loob ng palasyo? PBBM at Tamba, wala lang kawala. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bahay yan ni Speaker Martin Yun oh. Yung taas na yan. Nako po, ito yung pag-usapan natin ngayon mga kababayan no? Pero bago pa po yan, panoorin muna natin kung saan itong si VP Inday Sara Duterte mga kababayan ay pinagkakaguluhan na naman. Nako po, paniguradong iyak na naman dito si Congressman Luistro. Di ba po mga kababayan, eto, panoorin natin, iba. Iba talaga ang si VP Sara. You know? Eto ba yon kabayan yung hinahatulan or gustong hatulan ng Kongreso? Di po ba? Pambihira talaga mga kababayan, no? Iba kasi yung datingan ng isang VP Inday Sara Duterte kabayan, no? Oh, manang-mana talaga sa kanyang ama na si Tatay Digong. Rockstar na rockstar yung datingan kabayan. Di ba? Yung mahal nating Pangulo. Di ba? Pagdating mga kababayan ay uy, tapos wala palang kumaway in person. Di mo ba? Kaya itong si VP Inday mga kababayan ay sobrang mahal na mahal talaga ng sambayanang Pilipino. Di ba? Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang tunay nga talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi nabubunyag dahil video na nagpapatunay na totoo talaga ang maleta deliveries tila nabunyag na sa publiko. Ganito lang sila magbilang ng maleta. Muling uminit ang usapin patungkol sa umano'y maleta matapos magbahagi si Atty. Levy Baligo ng isang video na nagpapakita ng tila sistematikong pag-aayos at pagbibilang ng mga maleta sa loob ng isang silid. Sa kaniyang maikling caption, diretsahang sinabi ni Baligo, ganito lang sila magbilang ng isang pila ng maleta. Kaya naman para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Kita nyo yan mga kababayan? Di ba? Parang nasa loob ng palasyo, no? Di po ba mga kababayan? Grabing maleta yan, no? Di ba? Tapos sasabihin na naman nilang AI yan. Pambira, di ba mga kababayan, yun yung aligasyon nila dun kay Atty. Baligod na yung mga maletang yan ay AI. Tapos nakahanap pa sila Boyeng Rimulya kabayan na isang picture raw na noon pang nakaraang administrasyon yung mga maletang yan, di ba no? Di ba? Dinamay pa nila si Tatay Digong. Oh, tapos ngayon mga kababayan, eto na may video nang nilabas si Atty. Baligod. Di ba? Kitang-kita kung paano binilang itong mga maleta kabayan. Naku po, tas ilang milyon yung laman ng maletang yan kabayan. Makahingi lang ng isa. Di po ba? Grabe mga kababayan, no? Kaya pala may mga private jet, private plane, private chopper. Ano pa yung private na yan mga kababayan? Kaya pala easy money. Di ba? Tapos, di ba, sinabi pa nga ng mga Marines mga kababayan na
Mismong sa Malacanang sila naghatid. Pambira mga kababayan, no? Iba. Talagang paldong-paldo, kabayan. Yung ating mahal na Pangulo. Di po ba? Ang bihira. Eto mga kababayan, no, balikan lang natin yung pinagsasabi noon ni Saldico, kabayan, ha? Para talagang ma-connect natin at ma-confirm, mga kababayan, na hinatiran yung mismong mahal na Pangulo natin at yung si Tamba, kabayan. Diba? Eto, pakinggan natin muli si Saldico. Lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi. Di po ba mga kababayan? So bakit ayaw imbestigahan nila Pinky? Itong mga ex-marine at si Gutesa, mga kababayan. At ipatawag din itong si Saldico. Di po ba mga kababayan? Di ba may something? Di ba mga kababayan? Oh, nare-refresh na tayo, di po ba? Sabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Di ba mga kababayan? Oh, kitang-kita nyo naman, di ba? At di ba, kanina lang inilabas ni Atty. Baligod yung video, mga kababayan, na nagbilang sila. Ano pang ebidensya yung kanilang gusto, mga kababayan? Di pa ba? Di po ba? Ano pang gustong ebidensya yung ilatag para yung si... After po ng approval ng budget sa Para yung si Ping Lacson, mga kababayan, ay ipapatawag na yung mga ex-marine. At syempre, mismong itong si Saldico para magkaalaman na talaga, mga kababayan. Di yung kung ano-anong issue, yung kung baga itinapal dito, mga kababayan, kay Saldico para mawala na tong issue na to. Di ba? Pambira. General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion Pambira. ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya Kaibigan pala, sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM ng SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? At yun na nga, mga kababayan, no? Nare-refresh na tayo, di po ba? So, yung ilabas na video ni Atty. Baligod, mga kababayan, ay naku po, tila may yung mga maletang yun ay nasa loob na ata ng palasyo yun, mga kababayan, no? Di ba? Mantakin mo kasi, mga kababayan, di ba? Yung pinagsasabi ni Saldico. Ano yun? Peke yun? AI si Saldico? At eto rin, mga kababayan, no? Panoorin natin yung actual footage sa pagbibilang ng mali-malitang pera na inilabas ni Atty. Baligod, mga kababayan. At samantala, yung palasyo naman ko ng mga kababayan ay todo depensa. Naku po.
Eto, makinig tayo kay tinig ng karunungan, mga kababayan. Sa testimonya ng 18 mga dating sundalo. Ang kanya pong caption, tinitimbang muna. Mga 500 kilos mga ito. 500 million pesos. Bago isakay sa heli, isang biyahe na ang pasahero ay ang buwis ng bayan. Ang post po na ito ay umani ng mahigit sa 10,000 reactions, merong mahigit sa 3,000 shares, at talagang pinag-usapan sa comment section na mayroon namang mahigit sa 1,000 comments. Pagkatapos po niyan, ilang araw, nag-post po ulit itong si Attorney Levy. Ang sabi po niya dito sa isang post, isa pang batch ng 15 na mahalagang mga pasahero. Hashtag Maleta Administration. Makikita sa litrato yung chopper na ginagamit po sa pagde-deliver, Ito na yun. itong chopper po na ito ay napabalitang pagmamay-ari ni Zaldico. At dito rin po sa chopper na ito, dito po namataan si Ping Lacson at si Tito Soto na sumakay papuntang Sorsogon, Nako. na nagpapatibay lamang na itong Team Pisot na ito ay talagang meron silang kaugnayan kay Zaldico. Correct. At doon sa testimonya ng 18 mga dating sundalo, may bahagi doon na umamin yung mga dating mga sundalo na nag-deliver po ang ilan sa kanila ng 5 maleta kay Senate President Tito Soto. Toto. Sunod. Eto po. Ang sabi dito sa caption sa isa pang post ni Attorney Levy, mga VIP na pasahero. Yung iba nasa economy class, sa likod nagsiksikan. 42 na maleta ng buwis ng bayan na biyahe sa biyahe na ito. NB sa mga nagsasabing AI ito, ang utak nyo, ang AI. Hashtag Maleta Legacy. Makikita dito sa sasakyan na ito ay ang mga mali-maletang pera na nakahiga. Abay talagang mga naka-VIP. VIP na Umani po VIP. ito ng 38,000 reactions, merong mahigit sa 6,000 shares, at umabot din sa halos 7,000 ang nag-comment. Nako po. Ang Tama dami yung kabayan. sinabi dito ni Attorney Levy Baligod eh. May mga tao na ang kanilang ikinakatwiran, lalo na sa mga depensor ng administrasyon, na AI daw po yan. Yan. Yan daw po ay gawa, generate ng artificial intelligence. Ayun ang palusot nila ngayon. Pero yung ipapakita nating video, mga kababayan, tingnan natin kung ito ay AI pa rin. Di po ba? Kasi meron pong bagong pakulo ang mga depensor ng administrasyon ngayon. Bukod dito sa AI, meron na silang tinatawag na digital footprint, na kung saan meron May daw ganun na litrato na nung isinalang sa digital footprint, abay na-trace daw na 2018 pa daw po yung litrato na iyon. Oh, yun yung sinasabi natin kanina, mga kababayan, no, na gusto na naman nilang i-connect talaga ito kay Tatay Digong Duterte, kabayan. Mamaya, pag-uusapan natin yan at ide-debunk natin kung gaano kamangmang yung kanilang pagpapalusot sa bagay po na iyan. Dito na muna tayo magtungo sa post ni Attorney Levy Baligod tungkol po dyan sa mali-maletang pera, yung pagbibilang po na aktual. Ito po yung post mula po mismo sa page ni Attorney Baligod. Palikod. Yep. Nagkaroon 31 minutes nung ipinost niya, meron na pong 45,000 views, mahigit sa 3,000 na ang nag-react, meron ng halos 1,000 ang nag-share. Pero sa pagkakataong ito, mas tumaas ng views niya, mas tumaas ng engagement niya, at talagang pinag-uusapan na. Ano ang caption Correct. dito ni Attorney Levy Baligod? Ang sabi niya, ganito lang sila magbilang ng isang pila ng maleta. Hashtag Maleta Legacy. Panoorin na natin itong video na ito na bagaman may Pambira, lang, mga kababayan. pero meron tayong puntos na gustong iparating sa ating pamahalaan. Ito po ang nasabing video. Panoorin po natin ng sabay-sabay. Yan. Ayan, no? Grabe, Ayan mga po. kababayan, no. Etong nakapolo na ito na checkered, hindi ko alam kung, kasi hindi masyadong makita ang muka dahil siguro sa resolution ng pagkaka-upload ni Attorney Levy Baligod sa social media platform, kaya siguro bumaba ang resolution. Hindi ko maaninag kung sino ito. Pero maaari, posible,
na isa ito sa mga executive assistant ni Zaldico. Either si Mark Tiksay o si John Paul Estrada na nakalakip doon sa mga testimonya ng mga tao na nagpapatotoo na nagde-deliver sila ng pera kay Zaldico. At ang nagbibilang nun ay ang mga executive assistant niya na si Mark Tiksay pati na si John Paul Estrada. Correct. Di po natin alam kung sino yon o kung iba pa itong tao na ito. Pero ang nagko-corroborate sa video na ito ay talagang nagbibilang. Talagang may maletang pera na binibilang sa pagde-deliver. Ang atin, mga kababayan, sasabihin pa rin ba nilang AI ito? Yan. Sasabihin pa rin ba nilang AI generated ang video na ito? Correct. Kasi para sa atin, mga kababayan, napakalabong maging AI nito. Kita naman ninyo yung daliri. Ang AI po kasi, mga kababayan, ang artificial intelligence, lalo na sa pagge-generate ng video, ang isa sa mga pangunahing nagiging flaws, nagiging mistakes ng AI, artificial intelligence, nasa daliri. Pakinggan naman natin yung sagot ni Auntie Claire, mga kababayan, na tila may napabayaan na di umano or nakalimutan na yung flood control issue. Pakinggan natin kung ano ang revat nila or sagot nila ukol dito, kabayan. Ang operasyon ng Independent Commission on Infrastructure, pero tila nalimutan na raw ng gobyerno ang flood control scandal. yan. Sinagot naman yan ng palasyo. Nasa frontline, ang balitang yan si Camille Samonte. Sa loob ng kalahating taon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagkaroon ng 32 na pagdinig at 36 ang kanilang testigo. Hindi nga maramdaman yung 32 na pagdinig na yan eh. Bakit? Puro closed door. Correct Hearing ka dyan, ang boss. ginawa ng ICI. Hmm. Kaya masisisi ba naman ninyo ang taong bayan kung hindi naramdaman yung Independent Commission for Infrastructure na yan na mismong ang Pangulo ang Correct. nag-establish? Kasi ang gusto ng taong bayan, yung mala Senate Blue Ribbon Committee hearing sana, na nakikita, napapanood, naoobserbahan ng mga kababayan natin yung pagsagot sa mga tanong ng mga senador doon sa mga tao na kanilang tinatanong. Kasi kung kayo-kayo lang din yung nakakaalam ng pagdinig ng mga sinasabi, isinasalaysay ng mga sinasagot sa mga tanong dyan sa loob ng ICI hearing, hindi masisisi ang taong bayan. Kayo-kayo na lang dyan. Kayo-kayo yung nag-uutuan, mga kababayan, di po ba? Di ba? Kaya walang saysay, mga kababayan, yung ICI na yan, di ba? Ang bira. Kung maisip ng isang tao na teka, may niluluto yung mga yan. Di ba? Hindi nagiging transparent eh. Madali lang silang makakapagmanipula ng mga impormasyon dyan sapagkat sila lang ang nakakaalam, sila lang ang nagkakaunawaan. Pero papaano naman Kaya nga hindi umabot kay mahal na Pangulo at kay Romualdez, mga kababayan, di po ba? Tapos yung Cabral Files, mga kababayan, ay di po ba? Ay natila ba'y wala ng kabuluhan, mga kababayan? Dahil syempre hinarang nila. Ang bihira. man tayong taong bayan na hindi man lang napakinggan yung mga salaysay ng mga taong pinatawag sa pagdinig, hindi man lang naobserbahan yung pagsagot dun sa mga tanong ng mga taong inaakusahan. Tama. Paano sila makakapag-obserba? Paano tayo makakapanimbang? Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? Sino yung nagko-corroborate yung salaysay? Sino naman yung kontradiksyon, yung kanilang testimonya? Tapos ipagmamalaki ngayon ng palasyo itong ICI na to? Ay wag niyo ipagmamalaki yan. Wag niyong ipagmamalaki sa taong bayan ang isang bagay, ang isang aksyon, ang isang tila baga sinasabi na lang solusyon sa taong bayan na hindi naman alam ng taong bayan ng proseso. Correct. Hindi naging malinaw. Ika nga, malabo pa sa sabaw ng pusit. Yung pinaggagawa ninyo dyan sa ICI na yan. Tuloy po natin. Resulta, 9 referrals sa Ombudsman at 65 na inirekomendang sampahan ng kaso. Hindi lang yan, nakipag-ugnayan din ng ICI sa DOJ para sa lookout bulletin laban sa 66 na personalidad.
Bukod pa riyan, sa tulong ng Anti-Money Laundering Council, 6,692 bank accounts ang na-freeze at halos 24.7 billion pesos na assets ang nasamsam. Kasama rito Sabihin na natin ipagmalaki nila. Ipagmalaki na nila itong nagawa ng ICI. May resulta. Meron silang naipakulong, meron silang nabawian ng assets, merong sa pamamagitan ng ICI, merong nagbalik ng pera. Pero ang tanong, meron bang malaking isda? Napagbigyan ba yung taong bayan na makita man lang maimbestigahan yung tao na gusto sanang maipatawag ng taong bayan, humarap sa publiko, magsalaysay sa publiko, sumagot sa mga tanong ng mga senador sa harap ng madla? Hindi. Bagaman si Martin Romualdez ay pinatawag ng ICI, hindi namin napakinggan kung ano yung ginawang pag-iimbestiga sa kanya. Hindi namin napakinggan yung salaysay, yung mga pahayag na kanyang sinambit doon sa hearing ng ICI. Yun. Papaano ngayon maninimbang ang taong bayan? Papaano ngayon maniniwala ang taong bayan na yung tao na yan malinis at walang direktibang ebidensya na umuugnay sa kanya pagdating sa flood control projects anomaly? Papaano kami maniniwala? Yan ang tanong, kabayan. Sasabihin lang ninyo, paniwalaan na ninyo. Para kayong nang uuto ng bata niyan, nilulure nyo sa isang candy para makidnap. Inuuto nyo sa pamamagitan ng ice cream para maakay ninyo sa kung anuman direksyon ang gusto nyong pag-akayan doon sa batang iyon. Hindi tanga ang Pilipino. Hindi kami pinanganak kahapon. Lalong hindi kaming lumaki na uto-uto. Yun, kabayan. ito ang mga sasakyan, properties, insurance, e-wallets at kahit air assets. Sa kabila niyan, meron mga nagsasabing tila nabaon na raw sa limot ang flood control scandal. Buwelta riyan Yan. ng Malacanang. Hoy, gising. Dahil alam po natin kung paano po nagsumiti na po ang ICI na kanilang report, di lamang po sa ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Wala Auntie Claire, gumising ka rin. Yun. Gumising ka rin. Yang pinagmamalaki mong ICI, yan ang in-establish ng Pangulo. Nung in-establish ng Pangulo yan, hindi naman nakita nga ng taong bayan yung proseso. Correct. Pero yung naisa publiko na 18 mga dating sundalo, yung inilalabas nilang ebidensya, yung mga nakalakip na ebidensya doon sa kanilang testimonya, bakit hindi ninyo pag-ukulan ng pansin? Yun. Kung talagang may ginagawa ang gobyerno, ang tanong, patas ba yung ginagawang pag-iimbestiga? Ang tanong, hindi ba selective? O baka namimili lang ng iimbestigahan? Baka yung gusto lang nilang imbestigahan yung bahagi, yung anggulo ng isang bagay na ang madidiin lang maliliit na isda, tapos mapoproteksyonan yung malalaking isda. Kaya ba ayaw ng palasyo na bigyan ng kaukulang pansin itong 18 mga dating sundalo sapagkat Yun. sila yung makakapagturo dyan sa malalaking isda na dapat mapanagot? Ikaw ang gumising, Exactly. Claire Castro. Ikaw ang gumising. Dati kang kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Kain, Tama. suka ka. Suka. Para kang aso na lumuwan ng suka niya tapos kakainin din niya maya-maya. Yan ang uri mo. Tapos kung makapagsalita ka sa harap ng sambayan ng Pilipino, kung i-represent mo ang Malacanang at Palasyo, akala mo'y tumitindig ka sa isang pulpito na ikaw ay may integridad at dangal pa? Hindi mo ba alam na pinagtatawanan ka na lang? Correct. Tampukan ka na lang ng katatawanan, kinukutya ka na, yung iba't ibang uri ng pang-insulto, lalo na sa social media, inani mo na. Ikaw ang gumising ngayon, Claire Castro. At yun na nga po mga kababayan, no? Oh, Claire Castro, ikaw yung dapat gumising, madam. Di po ba mga kababayan? Pambira. Ito, pakinggan naman natin si dating Kong Mike Defensor mga kababayan. Retraction sa affidavit. So babalik po ako. Sabi niyo si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya. Ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Tama. Uy,
Sino ba yung mga pinagbigyan? Parang whistleblower, ano? Hindi sila whistleblower actually, Kong eh. Kasi, si Saldico na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder ha, magnanakaw ka. Eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan. Tapos sabi ng mga tao niya, boss, eto yung mga delivery ng pera na ginawa namin. Di ba dapat kupkupin yun? Ah, ganun ba? Oo nga no. Eto pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa mas malalim na pagtingin dun sa korupsyon. Eh nangyari, paglabas, sabi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. O paano na ba to? Can you address Tila ba paglabas ng mga ex-marine mga kabayan ay nataranta sila, no? Diba? Sobrang gulat na gulat. Panigurado mga kababayan matutumbok na ng mga dating ex-marine Diba? Kaya ginagawa nila ang lahat para mapagtakpan or madepensahan mga kababayan yung totoong mastermind. Diba? Which is itong si Tamba at yung ating mahal na Pangulo mga kababayan. Diba? Tahasan namang sinasabi yan. Diba? Attorney Baligod sa mga ex-marine mga kababayan, di po ba? At syempre si Saldico kabayan. Diba? Kaya ngayon, walang formal mga kababayan na investigasyong nangyari. Diba? Kundi puro tila ba'y pananakot at sangkatutak na kaso yung isinampa mga kababayan. Para lang mapatigil itong pagbubulgar na to. Diba? Pambihira. the question of the timing? Okay, the timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho January 18 sa aking pagkakalam. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general na post sila. General na retired. I think there are about 2 colonels, 1 major. Okay. Sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo doon sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila, may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin, kasama ka ba sa presscon bukas? Sabi ko, anong presscon? Hindi, may presscon bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya, yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino, nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde, nung nagkaroon kami ng presscon. Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Dapat i-open nila yung buong investigasyon. I agree in principle to what you're saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time, you're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin ng iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their mandate is not to determine a destabilization. That's Their the military's role. and the mandate, yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa plunder ng pondo. Sumulat ka ngayon. Nangyari na ngayon sa Quezon City. May sumulat. Sabi niya, oy, may nangyayari sa bigayan ng tupad. Binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na sulat lang yun. Kasi upon verification of facts, may nakita sila. Oo nga, may nangyayari ng gano'n. Ito, pinirmahan. Notaryado, may litrato, may video. Ayaw nilang tanggapin.
Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado ba kayo ng akusado? Di ba dapat, pagdating natin korte, doon nyo kami sabihan na, hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganun. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, Kong JV, tingnan mo. Isa sa mga litrato, di ba? Sabi nila, Ang dami palang litrato, no? ang dami. May aeroplano pa. Kasi nga may mga delivery abroad eh. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bahay yan eh. Ni Speaker Martin eh. Yun, oh. Yung taas na yan. Yeah, I believe Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. Ha? Ayan. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Si Oo. Speaker Martin, it cannot be cut off at Saldico's level. Opo. I think hindi naman siya ini-implicate, not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman yun. Sige, please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. Di ba? Bakit may report sa ICI? Kasi, ayan o, kasama nila mismo, yung mga ICI. Ito, nagatid sila sa Makati, sa Chantal. O bakit sila na may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. Ah? Ano? ICC. ICC. Sorry. ICC. Not the ICI of Yes, BBM. ICC. ICC. So, kung ICI, titingnan mga lang na to at totohanan ng investigasyon, ICC. makikita nila yung katotohanan. Na pagka nga, kung JB, minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Normal na normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto na kung si Saldico ang kriminal, ito ang galamay, ito may ebidensya, dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Huwag nilang itrato na itong 18 ay kalaban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung hindi naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, naiintindihan ko yung ginagawa nila. Kong Mike, I have to be candid ha. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Ha? Ano naman nemesis? Hindi mo siya nemesis. Beta Noir. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. Ano? And he made a fearless forecast during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari. Tama, tama. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niya tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo. Nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Ngayon ako, wala akong tinatago. Open. Ito yung sinabi ng mga sundalo. Tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan nila ng litrato yung sasakyan ko. Sabi nila. Yung van daw Yung yung van. mo eh. Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yun sinabi? Hindi, iba kayo nang Baka iniisip niya. Di ngayon, siya magkakakaso. Hindi ako. Hindi siya magkakakaso. So, let me just ask you this, kung Mike,
Sa tingin mo ba, matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes na baka meron isa o dalawa bumaliktad dito, sa tingin mo hindi mangyayari? Ako, maaari mangyari. Maari. Si Gutesa nga bumaliktad eh. O, ito, kikwento ko sa'yo. Si Gutesa. Oo. Are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oo. Kasi kung JB ganito nangyari. Sige, sige. This is interesting, ha? Oo. So, nung umalis si Senator Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, Okay. umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipitin ka nila. Iipitin ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala eh. Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Dinagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko ng ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya nilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. So, hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka. Before we go into the question and answer, kasi meron ng mga gustong magtanong sa'yo, I'll just have two more questions to you. Yung first question, the impeachment of VP Sara Duterte, do you have any position on that? Do you think it should proceed? If you were a congressman now, would you vote in favor of an impeachment? Ang impeachment ni VP Inday Sara ay politika. When we say politika, di ba, impeachment is not just a legal but a political process. Ang proseso ng political as defined in our Constitution is because yung taong to, wala na. As an official, hindi na siya makafunction, wala nang pagtitiwala ang institusyon, nakakasama na sa bansa. Politika, sinasabi ko, yung eleksyon ng 2028, gusto nila matanggal si VP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, Confidential and Intelligence Fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon or nagkaroon na ng liquidation about 25 million. Basta natitira na lang is 75 million pesos. Ito ho, para lang alam ng taong bayan, buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies? Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May investigasyon ba? May hearing ba? Wala. May tanggalan ba sa posisyon dahil wala namang impeachment yung secretary? Wala. Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan nyo, suspended, unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH, nakalagay pa doon about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? Wala. So, pinag-uusapan pa lang natin yung mga ahensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. Sa pangkamalakiang issue, ang dami natin pinag-uusapan dito sa flood control, billion. 1.5 trillion pesos. Correct. Delivery, billion. Nagkaroon ba sila ng investigasyon? Wala. Meron bang nakasuhan? So ito Wala. yung pangkalatan. Tinitingnan Small natin fish na na. sitwasyon ng ating bansa, yung problema ng korupsyon o yung investigasyon na gusto nila. Ginigipit nyo yung isang Vice President na hindi pa nga nakasuhan, pending sa COA, 75 million. And yet, yung maraming kaso sa ngayon ay hindi nyo pinapansin. Hindi nyo binibigyan pansin
dahil sadya ayaw nyo lang tumakbo sa 2028 si Inday Sara Duterte. In short, Mike, you're not in favor of impeachment of the Vice President. You're not in favor. You know, when we filed against, nung nag-file yung Makabayan Black, Oo. diba? Sabi ng Makabayan Black, we will file. Sabi ko, I respect that. I respect that. But for Congress, magkaroon ng hearing kay VP, hindi nila pinakinggan, walang substance yung kay Presidente Marcos, kalokohan. Talagang bias, kalokohan, and political in a sense of the elections for 2028. Of course, the dynamics yun, you and I know as politicians, na dynamics ng Congress yan, ng House, ano? At yun na nga po mga kababayan, no? Dating kong Mike Defensor, nagbigay na ng kanyang komento ukol sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. At yung kanyang sagot ay isang malaking pamumulitika lang po, mga kababayan. Di po ba? Galing na yan sa isang dating congressman. So kitang-kita niya, mga kababayan, yung galawan ng administrasyon ngayon. Diba? At samantala, yung flood control, ay naku po, talagang wala na, kabayan. Pambihira, no? Ikaw, kabayan, ano sa tingin mo yung pinaggagawa ng ating mahal na Pangulo ngayon? Magkomento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan.